Manatili po tayong nakatayo and let's begin with the prayer for our service this Sunday. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at dinadakila. Ang ngalan mo ang siyang aming tinataas. Ikaw ang nag-iisang dahilan, Panginoon, kung bakit naririto kami upang mapurihan ka at mapasalamatan. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay karapat-dapat na papurihan, awitan ng aming buong puso at isipan, sapagkat ipinamalas mo ang iyong kabutihan at katapatan sa buhay ng inyong mga anak sa nakaraang linggo, sa mga nakaraang araw. Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo. Alam namin ang mga pagkukulang namin, ang mga pagkakasala namin, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat at katanggap-tanggap sa mga nagawa namin, ikaw ay mapagpatawad, Panginoon, at sa pamamagitan dahil sa inyong anak na si Jesus, kami ay naging karapat-dapat sa inyong harapan. Kami ay naging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Kaya kami ay lalong nagagalak dahil alam namin na kami ay inyong pakikinggan ang mga awitin at papuri namin, Panginoon, ay magiging mga maganda sa inyong pangdinig. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagdako niyo po sa amin dito ng ligtas, sa pagkakataon, sa kalayaan na ikaw ay mapurihan sa aming bansa, sa aming lalawigan, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong mga pagtugon sa aming mga pangangailangan, sa mga pagpapala, Panginoon. Mga nakita namin ito o hindi, ikaw, Panginoon, ang siya nagbigay ng lahat ng perfect gift. Lord, dinadalangin po namin na sa umagang ito, ikaw ang siyang mapurihan, ikaw ang mabigyan ng kalwalhatian, and you bless CCLCC this morning, O Lord, as we give all our offering, all our worship, all of our heart, mind, soul, and strength to you this morning, O God. Dinadalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat isa. Huwag niyo pong hahayaan na magkahiwa-hiwalay kami mamaya nang hindi kami nakatanggap ng pagpapala mula sa inyo. Dinadalangin namin, Panginoon, na anoint niyo rin po ang bawat isa, from the music team, from the ushers, and sa lahat ng workers ng church, O Lord, and even for the preacher, for the speaker this morning, O Lord. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang siya nagbibigay ng talento, ng mga kakayahan sa bawat isa, different but in one spirit, O Lord. Dinadalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, hindi lang sa CCLCC, kundi sa buong mundo, lahat ng inyong mga anak na nag-alay ng araw ng linggo upang ikaw ay mapurihan at mapasalamatan ang inyong pagpalain. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sabi po sa mga awit 145 verse 1, ang kadakilaang Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng magpasalamat magpakailanman. Amen. Hallelujah. Sa bawat pagtungo po natin sa bahay-sambahan na ito, samantalahin po natin ang pagkakataon na mapuri po natin ang sama-sama ang ating Diyos. Dahil siya po ang dahilan ng selebrasyong ito. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Dakila ka, Panginoon. Sa iyo, Diyos, ang papuring ito, Panginoon, ay aming iaalay. Ang mga papuring awitin, Panginoon, ay natatanging sa iyo lamang, Panginoon. Purihin ka. Sama-sama kami magpupuri sa iyo, O Diyos. Higit pat sapat na. Amen. Hallelujah. Woo! Praise God. Come on, church. Di makakamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, amen. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat siya'y mabuti, atin sabihin sabay-sabay. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw lang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, pinaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inasal. Wala na nang mahirap pa, pagkat
Salamat sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat siya'y mabuti. Oh, napakabuti. Ang aking pastor hindi magkukulang sa panahon at higit sa biyaya mo. Oh, Diyos, sa panahon at higit pa sa panahon, sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig kapagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw lang aking pastor, hindi magkukulang sa panahon at higit pa sa biyaya mo. Oh, Diyos, sapat na at higit pa sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig kapagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord. Salamat po, Diyos. Ikaw, Panginoon, ay aming laging nasa tabi, Panginoon. Ikaw ang sapat sa aming mga buhay, Panginoon. Wala nang ihigit pa sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw lang aking pastor, hindi kukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahilig kapagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala lang ang mahilig kapagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala lang ang mahilig kapagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, Jesus. Amen. Patuloy po tayo magpasalamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, oh God. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan anong dahilan kung bakit ako'y binili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Oh, salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
ako'y magsasaya sa piling mo. Oh Diyos, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay mailala. Amen, hallelujah. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sapatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Oh, salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. O buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, church! Yes, Lord! Salamat sa iyo, Diyos. Oh, purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang natatanging Diyos na dapat namin papurihan, pasalamatan. O dakila ka, tapat sa aming mga buhay. Hallelujah. Ngunit nga na napakasarap magpuri sa ating Diyos. O dakila ka. Mayroon lamang, kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kailanman
minsan pa. Church, oh, tanging ngalan ng ating Panginoong Jesus. Sige, come on, church. Buksan natin ang ating bibig. Higit sa pagkakadilawas. Ang ng Diyos, higit sa kalangitan, galang mo'y higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. Minsan pa, sabay-sabay po tayo. Ng Diyos, higit sa kalangitan. Sa iyong pangalan, Jesus, ay may kagalingan, ay may kapayapaan, O ang ngalan ng Diyos. Oh, purihin natin ang ating Diyos. Ika'y sapat, ika'y dakilang Ama. Oh, ang ngalan ng Diyos. Come on, church. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo, Diyos, ang papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hello, Mike. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay Hello, Mike. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay nasa oras po ng pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Alam ko po na isang napakagandang opportunity po ito upang tayo po ay upang mas lalong pasaganain ng Diyos ang ating mga buhay. Dito po sa Philippians chapter 4 verse 19, meron pong pangako ang Diyos. Ito po yung ang nagpahayag po dito ay si Apostle Paul. God promises to meet the needs of consistent givers. Pangako ng Diyos na pagpapalain niya yung consistent na nagbibigay sa Kanya o nagtatapat sa ating Diyos. No po? So sabi po dito ni Apostle Paul, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." So maaari pong pagpalain, maaaring pasaganain ng Diyos ang ating mga buhay kung tayo po ay matututo lamang magtapat sa Kanya, magtiwala sa Panginoon Diyos. At dito po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, God promises proper givers more than enough. Doon po sa mga anak niya na patuloy na nagbibigay, sabi po doon, maaari pang magkaloob ng ang Diyos ng higit pa sa inaasahan nila. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need,
you will abound in every good work. So, ito po yung napakagandang promise ng Lord sa atin, ano po, na tayo po ay kakatagpuin niya ang ating mga pangangailangan at hindi lamang po yun. Maaari pa niyang pasaganain ang ating mga buhay. Actually, kung tayo man po ay pinagpapala ng Diyos, hindi po ito para sa sarili lamang natin. Ang nais po ng Diyos ay maging channel tayo ng blessing. Nais ng Diyos na through us, dadalo yung masaganang pagpapala. Mapapansin po ninyo ang isang channel o kaya sabihin nating alulod. Kapag ito po ay barado, hindi po magpo-flow yung masaganang tubig. At ganoon din po sa atin. Kapag nakatikom po ang ating mga kamay, ay mapapansin ninyo, hindi po dadaloy ang masaganang pagpapala kasi sarado. Subukan po ninyong ibukas ang inyong kamay, lalo na po sa Panginoon, lalo na po sa kanyang iglesia. Alam po ninyo, sikreto lang po dito, katapatan. Magtapat lang tayo. Kahit na po sa mga bata, sa mga estudyante na nag-aaral sa kanilang mga school, subukan nyo ang Panginoon. Kahit na sabihin ninyo, tamang-tama lang sa baon, hindi po. Later on, kapag nagtapat kayo sa mga maliliit na bagay, pagpapalain kayo ng Diyos, higit pa at maging yung mga sa malalaking bagay, ay maaari kayong gamitin ng Panginoon. Kaya pagdating po ng takdang panahon na kayo po ay katiwa-tiwala na, more than sa mga inaasahan ninyo, ipagkakaloob ng Diyos ang mga bagay na hinahangad po ninyo. So, salamat sa Panginoon sa mga salitang yun. And last na nais ko pong basahin sa Isaiah chapter 1 verse 9, God promised the good life to His obedient children. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. So, ito po ang pangako ng Diyos, maging obedient lang, maging masunurin lang, at sabi po doon, you shall eat the good of the land. So, tatamasahin natin yung pagpapala na mula sa Diyos, at ang maganda po dito, hindi po tayo yung susunod sa mga pagpapala. Yung mga pagpapala po ang susunod sa atin. Ito po yung hinahangad ng mga wala sa Panginoon yung blessing, di ho ba? Pero ang susi lang doon, unahin natin ang Panginoon at lahat ng mga hinahangad ng mga unbelievers, yung mga hindi mananampalataya na mga properties, mga financial at marami pang iba, ito yung pawang susunod sa atin kasi natutunan natin sumunod sa kalooban niya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa opportunity na patuloy na magtapat sa inyo. Lord, as you have promised in Philippians chapter 4, verse 19, and even sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, at sa Isaiah, we will eat the good of the land. At sa Philippians ay sabi po doon na you will supply all our needs upang maparangalan ang pangalan mo. Kaya Panginoon, ang hangad po namin, maging daluyan po kami ng pagpapala at hindi po kami maging maramot, lalong-lalo na po sa gawain mo, sapagkat alam namin na ito'y isang paraan upang kami maging mabuting mga katiwala at later on ay pagkakatiwalaan mo pa kami ng mga greater things. Dakilang Diyos, maparangalang ka sa pamamagitan po ng mga kaloob ng bawat isa at sa mga kapatid na patuloy na umaasa at nagtitiwala sa kapangyarihan mo. Alam po namin na ikaw po ay magpupulfill ng mga promise mo. Sa pangalan nga po ni Jesus, Amen.
few announcements lang po before we start hearing God's Word. So we want to recognize to first time na nandito po si kumari pong tumayo, si Mylene Turla de Leon. Good morning po and welcome to Christ Centered Life City Church. And also a few reminders po sa gawain natin. Let's keep our church clean. So as much as possible po ay wag po tayong mag-buffet habang nakikinig, no? Or snacks siguro, no? Kung may dala kayong ulam dyan, siguro mag-share na lang po kayo kung gusto niyo talagang kumain. But clean as you go, no? And we understand po na yung mga bata po ay kailangan din talaga minsan may mga nginunguya. So pakiusap na lang po na wag po nating hayaang maiwan yung mga kalat. At also, ang ano po natin, service po natin is every 10 a.m. And before that is we have a Sunday school for adults. And also we have our life group every second and fourth Sundays after service. And every second and fourth Sundays din po, 9 a.m. ang Youth Sunday School. And then meron din po tayong mga Bible studies sa St. Dominic every Monday, sa Northville every Wednesday, at sa Quebiawan every Friday. Ang Quebiawan po ay gagawin na po natin, hiwalay na po natin yung sa San Agustin, kila Ninong Soseng po, no? But every Bible study po natin is 6 p.m. And also our prayer meeting is Thursdays ng 6 p.m. po sa baba po ng church. Okay po ba? And kung may gusto pong mag-request ng Bible study sa lugar nila, just reach out to any of the our pastors. So this morning, let's all prepare our hearts and minds as we listen to God's Word delivered by Pastor Romel Estavillo. Good morning po. Morning. Dala-dala po ba ninyo yung expectation nyo sa Lord ngayong araw na to? Islang anong araw? Sige po. Welcome po sa tahanan ng Panginoon. Ako po ay umaasa na sa araw po na ito, after our lesson, ay makapagsimula po tayong muli. Sabi nga yun sa title, let's start our life with Jesus Christ. No? Mga kapatid, kung sakali mang nakapag-umpisa kayo sa buhay po ninyo na wala pa ang Panginoong Jesus, bumalik ka. Balik po kayo. Kasi wala pong kabuluhan yung mangyayari if you don't have Jesus Christ sa panimula po ng buhay po ninyo. No? Sa mga kabataan, makikita nyo mamaya kung bakit ganito yung title na let's start our life with Jesus Christ. Nakapahalaga po nito. Ano, mga kapatid? Sige po, nagpapasalamat po ako last week sa pagkaka-install po sa akin, isa pong blessing from the Lord. Ganun pa man, gusto ko lang mag-explain, ano? Kasi baka mamaya sabihin nyo, in-explain ko na po sa Bible study, baka sabihin po ninyo na napaka-dramatic naman ni Kuya Romel, ni Pastor Romel, sa obra siyang iyak. Alam niyo po, hindi po ako umiiyak dahil in-install ako. Alam niyo po yan, ako po ay nagpapastor na for 12 years. Yun nga po sinasabi ko, kung pagdating po sa BS Theology, meron naman po. Pagdating sa experience sa pagpapastor, meron naman po. So hindi na po bago sa akin ito. Ano mga kapatid? At ako po ay, I'm not seeking for any position. Isa lang po ang mission ng buhay ko, yun yung sinasabi ko, that is to help people out from darkness. Para madala ko po sila into the light of God. Yun po yung aking calling. Ako po umiiyak nung last time kasi hindi naman po siguro lingid sa inyo. Kami po ay may pinag-pray po kaming business. At most of the time, yung malaking bahagi ng time ko nandun po sa business. Tapos, yung pong heart ko, naapektuhan po yung heart ko for the ministry. Kaya po ako umiiyak, Lord, paano ba gagawin ito? Alam niyo po yun? Yung puso mo nasa ministry, yung time mo nasa business. Ang hirap po, kaya umiiyak ako sa Panginoon. Especially last week, in-install pa po ako as a pastor. Sabi ko, mas greater po yung responsibility. Kaya ako umiiyak sa Panginoon. Yung asawa ko, niyayakap ko na lang po yung asawa ko. Pero salamat sa Panginoon, step by step,
may mga wisdom na binibigay ang Lord. Ngayon, nakakahinga na kahit pa paano. Amen? Amen po? Andyan pa ba kayo? Amen. Nakakalungkot po, ano? Let's pray for each other, ano? Ito pong title natin nga, sabi ko nga, let's start our lives with Jesus Christ. Madalas po nagpapasimula tayo sa buhay, last na po si Jesus Christ. Last na po ang Panginoon. Babalik ka lang pag hindi mo alam ang gagawin mo. Sino po nakaranas ng ganon? Excited ka magsimula. Nakakita mo yung vision, yung mission mo, diretso naman. Pero nung nandun ka na sa dulo, hindi mo na malaman kung ano yung nangyayari, tsaka ka palang babalik sa Panginoon. Di ba't maganda? Let's start everything together with Jesus Christ. Dahil alam naman po natin, without Jesus Christ in your life, walang kabuluhan po yung ginagawa po natin. Mamaya po, yun po yung mapag-uusapan po natin. Amen? Amen po? Sige, let's pray po. Samahan niyo ko mga kapatid. Hindi ko kakayanin ito na ako po lamang, Panginoon kapatid, ang kailangan ko ng panalangin ninyo. O Diyos, kami po ay nagpapakumbaba, Lord. With all humility, Lord, today, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, umaasa sa karunungan mo, banal na Espiritu. Lord, muli naming inaalala, Lord God, na ang kakayanan, Panginoon, ang karunungan, kaalaman, ay galing sa inyo, Panginoong Jesus. Kaya ngayong umagang ito, we are just drawing close to you, Panginoon. Busugin mo kami, Panginoon, O God, ng inyo pong karunungan. Busugin niyo po kami, Panginoon, ng inyo pong kaunawaan, Panginoon, ngayong araw na ito. We just want to hear the Spirit, Lord, in us, Lord God. Ayaw naming marinig ang kaisipan ng tao. Gusto naming marinig ang kaisipan at puso ng Diyos ngayong umagang ito. Kaya po, banal na Espiritu, wini-welcome ka lamang namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Take your place, Lord God, in our midst. Kaya mong mag-glorify ang pangalan mo ngayong araw na ito. We give you all the glory, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, bilang pasimula pong verse, at ma-encourage man lang ang bawat isa sa atin, can we just open our Bible sa Isaiah 55, verse 10 to 11? Hindi po ito po yung aking lesson, pero para lang po ma-encourage tayo. Okay, Isaiah 55, verse 10 to 11. Isaiah, Jeremiah. Andun na po ba kayo? Sabi po dito, mga kapatid, for as the rains come down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent. Napakaganda po, mga kapatid. Ang sabi po ng Panginoon, yung kanya daw pong salita ay parang yung ulan, pag bumagsak sa lupa, lagi pong may uusbong po, mga kapatid, na damo. Ano po? Sa Saudi Arabia po, pagka nakita nyo po yung bundok na kung saan nanggaling ako, yung pong mga bundok doon ay rocky. Rocky po siya. Hindi po tinutubuan ng damo. Kasi nga bato eh. Pero nung nag-uulan po ng 2 linggo, makikita mo po yung bundok, napakaganda, punong-puno ng green. Kasi po alam niyo bakit? 2 linggo pong umuulan. Ang sabi po ng Panginoon, ang salita ko, parang ganon. Pag bumagsak ang ulan, laging may tutubo. Ganon din po sa bawat isa sa inyo. Hindi pwedeng narinig mo yung salita ng Panginoon at walang ma-accomplish yun sa buhay mo. Hindi yun babalik sa Panginoon na walang na-accomplish. Amen? Hindi po ba kayo natutuwa? Kaya po mga kapatid, sino po ang may panalangin sa kanila pong mga magulang, mga panalangin sa kanilang mga kapatid, kamag-anak, na makaranasan din ng Panginoon? Ang mahalaga po dito, makapagbigay kayo, makapag-share kayo ng Word of God. Kasi yung Word of God na yan, hindi babalik sa Diyos na walang na-accomplish. Okay po? Nasusundan? Huwag po sana kayong mawalan ng pag-asa. Ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan. Hindi yun babalik na walang nangyayari at na-accomplish. So I believe ngayong araw pong ito, it's food for our spirit. Uuwi po tayo na may ma-accomplish ang Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? Okay po? Amen? So sige po, ang ating pong pag-uusapan is in the book of Acts chapter 3, verse 1 to 10. Ang title po ng ating lesson is, It's Time to Start Your Life with Jesus Christ. Gusto ko po na,
Yun yung sinasabi ko na pagka sinugat ka, nakita yung dugo mo, dahil nga you are full of Jesus Christ, si Jesus Christ na makikita sa dugo mo. Gusto ko lahat tayo madala sa ganon. Okay po? Kaya po bubugbugin po natin lahat ng lessons about Jesus Christ. Okay po? Pakibasa po ulit. It's time to start. Okay po? Nasusundan? Sa lahat po sa bawat isa sa atin, kung may pinasimulan po kayo ngayon na hindi nyo kasama si Jesus Christ, balik po kayo. Balik po kayo. No, mga kapatid, balik po kayo. Kahit maganda ang flow ngayon, hindi mo alam kung ano ang nandun sa dulo. Let's start it with Jesus Christ. Okay? Okay pa ba up to dito? Sige po. Basahin po natin. Basahin ko na lang po ng buuan. Acts chapter 3, verse 1 to 10. Ito po yung lame man, born lame, ay beggar na pinagaling po ng ating ng disciples through the power of our Lord Jesus Christ. Acts chapter 3, verse 1 to 10. Tapos, verse by verse, tayo po ay mag-aaral. Okay lang? Okay, sige. Basahin natin. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Verse 4, Peter looked straight at him as he did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Verse 7, taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankle became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went into the temple courts, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement and what happened to him. Napanood. Nakikita niyo po, nabasa po natin? May isa pong lumpo, lagi pong pumupunta sa templo. Para sa ano po? Para po mamalimos. Okay po? Ito naman po mga disciples and apostles of Jesus Christ, si Peter and John, papasok din po sa templo para manalangin. Okay po? Nagkaroon po ng encounter at ito pong lumpo na namamalimos, siya po ay nakaranas po ng pagpapagaling ng Panginoon. Okay? Okay po? Sige po, breakdown po natin. Chapter 3 po ito mga kapatid. Ito na. Number 1 point ko dito is that, number 1 point po natin, chapter 3, ang chapter 3 po ay sumunod po saan? Chapter 2. Tama po? Tama po ba? Ano po ang susunod sa 3? Ay sa 2? 3. So what happened in chapter 2, kailangan maganap din po dito sa mga buhay po natin, mga kapatid, para po makaranas tayo ng great power of God. Ano po, what happened in chapter 2 is that there is, ano po yung chapter 2, naganap po dito yung Pentecost na sinasabi kung saan the dwelling of the Holy Spirit. Without chapter 2, there is no accomplishment in chapter 3. Ganon din po sa buhay po ninyo, mga kapatid. Without the dwelling of the Spirit inside of you, wala pong ma-accomplish sa bawat buhay po natin. So what happened in chapter 2? Basahin po natin. Acts chapter 2, verse 1 to 2. Nandun po ba kayo? Basahin ko po, ano? Acts chapter 2, verse 1 to 2. Now when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Verse 2, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there he appeared to them, divided in tongues as of fire, and one sat upon each other of them, and they were filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, tingnan niyo po mga kapatid, chapter 3 po yung pinag-usapan natin kanina. Tama? Andun pa po ba kayo? Sabi ko nga sa inyo, chapter 3, meaningless po. Walang accomplishments in chapter 3 kung hindi po nangyari itong chapter 2. Ano po nangyari sa chapter 2? There is an indwelling of the Holy Spirit sa mga disciples of Jesus Christ. Okay po? Andyan pa? Kaya po ito mga kapatid, napakarami po nating plano sa buhay, napakarami po nating nais sa buhay,
Napakarami po natin gustong marating sa buhay, mangyari sa bawat isa sa atin. Pero tinitiyak ko sa inyo, without the leading and without the indwelling of the Holy Spirit inside of you, wala po tayong ma-accomplish. Especially if the power of God is concerned. Okay po? So tingnan po natin. Point number 1, without the Holy Spirit in our lives, we cannot accomplish anything. Andyan pa ba kayo? So, ito nga po yung sinasabi ko po mga kapatid, na napakarami po nating nais sa buhay, pero ayaw nating pakialamin ng Panginoon sa buhay natin. Saan kaya hahantong yung buhay natin? Andyan pa ba kayo? Napakarami nating naiisip sa buhay, pero ayaw nating pakialamin ang Panginoon sa buhay natin. Ano kaya ang mararating natin yan? So, minsan pa, Acts chapter 3, merong kabuluhan ang Acts chapter 3 because of what happened in Acts chapter 2 kung saan there is an indwelling of the Holy Spirit. Okay po? Number 1 point, without the Holy Spirit, our lives in our lives we cannot accomplish anything. Andyan pa kayo? Bakit po kaya ganun, mga kapatid? Sa Kebiyawan po, yung sinashare ko sa Bible study, sa Kebiyawan, nagkaroon kami ng gawain. Tapos nililid lang ako ng Diyos na ipag-pray. May pinag-pray po ako doon, isang kabataan. Naligaw lang po sa amin sa Bible study. Tinatanong ko siya, nag-uusap kami, ang dami niya pong mga worries sa buhay. Sabi niya sa akin, paano po pagka nakakaisip kang magpakamatay? Sabi ko, iba na ito. Alam niyo po yun? Isang kabataan, 16 years old. Nakakausap ko siya, ang dami niya pong mga hinanaing, ang dami niya pong mga naiisip. Sabi niya sa akin, paano po pag nakakaisip ka na magpakamatay? Kasi po bakit? Binubuli daw po siya sa paaralan. Binubuli po siya sa paaralan, mga kapatid. Sabi niya sa akin, paano pag gano'n, naiisip mo na magpakamatay? Alam niyo po, sabi sa akin ng Panginoon, kailangan mo mag-declare ng prayer, but kailangan nating magsimula ng tama. Sabi ko po sa kanya, hindi tayo makakapag-declare ng anything from God kapag hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa buhay mo. At kapag wala pa ang Holy Spirit sa iyo. Kasi bakit? The Holy Spirit is the sign of your ownership. The Holy Spirit, yun ang basihan. Yun po ang tumetestigong anak ka ng Diyos. The Holy Spirit makes you qualify as a co-heirs of Jesus Christ. So kung wala pa si Jesus Christ sa buhay mo, hindi ako pwedeng makapag-declare ng any blessing from God. Kaya po kayo po na nagnanais ng pagpapala ng Diyos at hindi nyo pa tinatanggap si Jesus Christ sa buhay nyo, don't expect anything from God. Because Jesus Christ is the only way to God. Nasusundan po ninyo? So kami po, nanalangin po kaming dalawa. Hindi ako makakapag-declare sa iyo kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa buhay mo. And from that time, nung kami po'y nag-usap, kami po'y nanalangin dalawa, masyado kaming busy dalawa, nananalangin po kami, in-explain ko ang kanyang pangangailangan sa Panginoon, and I believe hindi po nasayang yung aming pong panalangin at ang kanyang pagtanggap sa Panginoon. Nung tinanggap na po si Jesus Christ sa buhay niya, nag-release po ako ng covering, nag-release po ako ng protection, na hindi na mauulit yung pambubuli sa kanya ng mga classmates niya. At ang nirelease ko po, alam niyo kung ano? Na magiging pagpapala yung mga classmates niya para sa kanya. I believe in the power of the Lord. Amen? Ganun din po sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Sabi ko nga yung lagi kong encouragement, huwag mong sabihin yung nakikita mo. Sabihin mo yung gusto mong makita. Nasusundan po ninyo? This is how faith operates. Sa atin po, pag nakita mo yung problema, madalas sinasabi mo yung problema, ang hirap ng problema. Paano ko kaya susolusyonan ito? Hindi po ganun ang stand ng isang mananampalataya. Huwag mong sasabihin yung nakikita mo. Ang sabihin mo, yung pinananampalatayaan mong gusto mong makita. Yung example nga ng Panginoon sa Genesis, ang mundo po ay lubhang madilim. So in the creation of the world, sabi sa Genesis, di po ba, ang dilim-dilim. Wala kang makita. The world is filled with darkness. Pero ang sabi po ng Panginoon, alam niyo po sabi niya, hindi niya sinabing madilim. Hindi niya sinabing ang dilim naman. Ano po sabi niya? Let there be light. Ang sinabi niya po, yung gusto niyang makita. This is how faith operates, my dear brethren. Huwag niyong sabihin yung nakikita niyo. Sabihin niyo yung pinananampalatayaan ninyo
na gusto nyong makitang kayang gawin ng Diyos sa buhay po ninyo. Amen? Amen? Pag nakita niyo po yung pagsubok sa buhay po ninyo, huwag niyo i-magnify ang laki ng pagsubok. Hindi. Sabihin niyo, ang laki ng Diyos, ang liit ng pagsubok na ito. Ito isang maliit na bagay lamang sa Diyos. This is how we approach with faith. Amen? This is how we approach with faith. Kailan pa natin i-exercise ang faith, mga kapatid? Tayo po ay isang mananampalataya. Kailan mo i-exercise ang iyong pananampalataya? Kaya po mga kapatid, na-encourage po tayo ng Panginoon. Don't speak of what you see. Speak of what you want to see. Amen po? Halimbawa, may sakit. Ay, malubha na yung sakit na yan. Hindi ka nababangon diyan. Kasi yun ang nakita mo, yun ang na-witness mo. Kung ano yung nakita mo, yun na yung dineclare mo. Nakalimutan mo, kapatid, ang Panginoon, the true source of healing. Pag nakita mo yan, kapatid, don't say what you see nga. I-declare mo, ang Diyos, dahil sa mga sugat niya, ako ay magaling na, ikaw ay magaling na. Amen po? Kaya napakalaga po yung breaking of bread. It's a declaration and a reminder of us kung paano tayo pinagaling ng Diyos sa lahat ng ating karamdaman. Amen? So point number 1, without the Holy Spirit in our lives, we cannot accomplish anything in life. Sana po ay kahit paano kinakausap kayo ng Diyos sa inyong mga puso na simulan ng buhay natin kasama po ang Panginoon. Amen? Amen po? Sige po, let's move on. Let's move on sa number 2 point po natin. Basahin po na, babasahin ko. Number 2 point ko po, Acts 3 verse 1 to 3. Doon na po tayo sa Acts 3 verse 1 to 3. Samahan niyo po ako ulit na basahin. Okay lang po ba? Para tayo magising tayo. Makiparticipate kayo sa akin. Okay, basahin natin. One day, Peter and John, Stone and Grace were going up to the temple of the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg for those going to the temple courts. So 1 to 2. Tingnan po natin. Peter and John, ano pong ginagawa? Pumunta sa templo para sa ano? Manalangin. Tama? Pumunta sa simbahan para ano? Manalangin. May isa namang lumpo, mga kapatid, dinala sa simbahan para ano? Mamalimos. Tingnan po natin, 2 grupo po ng pumupunta ng church. I will not condemn any one of you. Imamagnify ko ang grace ng Lord sa number 2 point ko, mga kapatid. Pero hanggang sa ngayon, kapatid, meron pa ring 2 grupo po ng pupunta ng simbahan. Going to church, serving the purpose of God, and going to church by personal intention. Yung isa po, mga kapatid, pumunta sila para manalangin. Yung beggar po pumunta sa templo, sa simbahan, para ano? Hindi para manalangin. Para po mamalimos. Personal intention. Self-vested interest, sabi nga. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, the grace of God that qualifies everyone. Alam niyo po, the grace of God that qualifies everyone. Kasi po, ito pong lumpong ito, pumunta po sa church not for the purpose of God, kundi for the purpose na siya po, mga kapatid, ay makapanlimos. Pero dahil nga po, ang habag ng Diyos at kagandahang loob ng Diyos ay para sa lahat, nakaranas din po ng kapangyarihan itong taong ito sa Panginoon. Ano po ang gusto ko pong iparating sa bawat isa sa inyo? Minsan nadi-disappoint po tayo pag nakita po natin yung mga ibang church members na nandito lang siya. Kasi ang daming pagkain sa church. Andito lang siya every December kasi may gift sa church. Andito lang siya dahil nandyan, napilitan lang sa magulang. Andito siya dahil andyan yung nililigawan niya. Andito siya. With all their personal intentions, mga kapatid ko, salamat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ay qualify sa kanyang kagandaang loob. Ako po, sa akin po, mga kapatid, yung testimony po ng isa pong kapatiran, pumupunta lang naman ako sa simbahan. Una, para ma-perfect yung attendance. Pangalawa, mga kapatid, para paglabas mo ng church, feeling mo, banal ka. Pangatlo, yung iba doon, hindi ko na pwedeng sabihin. Pero ito nga yung sinasabi ko, anuman ang sadya mo sa simbahan, kapatid ko, you are still entitled of the grace of God. Hindi ko sinasabing
Panindigan mo yung sadya mo kung bakit ka nandito, kapatid. Pero ang sinasabi ko po sa bawat isa sa inyo, hindi ka na-disqualify sa kagandahang loob ng Panginoon. Gusto ko lang pong i-magnify po yung grace ng Panginoong Jesus. Whatever your reason kung bakit ka nasa church. Whatever reason kung bakit ka nasa church. Pwede ka pa rin makaranas ng kagandahang loob ng Panginoon. Amen? Hindi ko po sinasabi ito para yun na lang manatili ang reason ninyo, mga kapatid. Pero pagka na-experience nyo sa point po nating pangatlo, yung isa pong point natin, pang-apat, pag na-experience nyo ang joy, ang Panginoon, true will transformation ay mangyayari din sa buhay po ninyo. Okay po? So umpisa po natin, minsan pa, kapatid, ang grace ng Lord is for everyone. Ang kagandahang loob ng Diyos, ito lang ang makakaranas ng kagandahang loob ng Diyos, yung pumasok sa simbahan na kung saan puro ang kanya pong hangarin. Ano po hindi ko po sinasabi, ang pinag-uusapan po natin ay hindi mga tao. Ang gusto ko pong i-highlight dito, ang kagandahang loob ng Diyos ay kina-qualify ang lahat ng tao. Kaya kung sinasabi niyo po mga kapatid sa sarili ninyo, ito naman yung sadya ko sa simbahan, pwede ba akong makaranas sa Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, siya yung bida, hindi tayo. Okay po? Ang gusto ng Diyos, siya ang bida, hindi tayo. Sundan po natin, ito na, yung encounter po. When he saw Peter and John about to enter, 3 and 4 po ako. Ang point number 2 po, the grace of God is for everyone. Number 3 po, when he saw Peter and John about to enter, pakibaba po. Babasahin ko po na, number 3 po point ko, God's intervention brings wholeness to your life. Verse 4 to 5, when he saw, verse 3 po. 3. Sige po. And a certain man lame from his mother's womb carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which they called Beautiful to ask from those who entered the temple. Who, verse 3 na po ako, no? Seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. Nakikita niyo po, ito pong beggar, mga kapatid, nandun po sa pinto ng templo, nandun po sa pinto ng simbahan. Papasok po sina Peter and John. Gusto ko lang makita niyo yung encounter. May pagkakatinginan na napakaganda. Ini-imagine ko yung tingin, napakaganda. Tingnan niyo po, yung pong namamalimos, nandun po sa may pintuan. Papasok po sina Peter and John. Verse 5, so he gave them his attention, expecting to receive something from them. Verse 6, then and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. Verse 4. Andyan pa ba kayo? Lord, bless us. So, ulitin ko lang muli. Verse 3, who seeing Peter and John about to go into the temple asked for alms. Verse 4, and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. Tingnan niyo lang po yung encounter, mga kapatid. Ito po yung beggar. Nandun po, mga kapatid, sa pintuan. Papasok po si Peter and John. Yung lame man po, nakatingin po sa kanila. Sina Peter and John, nakatingin din po sa kanya. Sabi po ni na Peter and John, look at us. Imagine nyo lang po yung pagkakatinginan. Parehas na pagkakatinginan, magkaiba ang laman ng isipan. Na-imagine nyo? Yung beggar po, nakatingin siya sa kanila para po mamalimos ang kanyang isipan. Sina Peter naman, mga kapatid, nakatingin sa kanila, ano po ang gustong makita? Ano po ang gusto na sa isip? Gustong pagalingin yung lame man. Parehas na pagkakatinginan, magkaiba ang laman ng isipan. Naalala ko, mga kapatid, yung aking kasama sa Saudi Arabia, ang kanilang tirahan daw po sa Kenya ay, ano po yan, yung container van sa Kenya. Marami po sa Kenya, mga animals, nagkalat lang, hindi pinakatay po yung mga animals. Sa umaga po, isang maagang umaga, 5:00 ng umaga, binuksan niya daw po yung kanyang pintuan ng container van niya, ng container house niya.
Pagbukas niyang ganyan, nakita na daw niya isang malaking gorila. Nagkatinginan daw silang dalawa. Ang tagal daw nilang nagkatinginan, siguro 5 segundo sabi niya. After nilang ma-realize kung sino sila, tumakbo silang dalawa, pati yung gorila. Parehas na pagkakatinginan, magkaiba ang laman ng isipan. Nakakatawa po yung pagka na kinukwento po ni Kuya Solo yun, talagang nakakatawa kasi yung pagkakatinginan namin, sabi niya, hindi ko alam kung anong tatakbo ng isipan ko. Tinatry ko rin kung ano iniisip niya. Bandang huli, sila po yung nagkahiwalay na dalawa. Tumakbo sila, natakot sila sa isa't isa. Ito po, tignan niyo po yung encounter, ano? Ito po ang beggar. Nakafocus po yung mata niya sa mga disciples. Ano po nasa isip niya? Makaka-receive ako dito ng 1,000 pesos. Yun po yung nasa isip niya. Ito naman po mga disciples, Peter and John, nakatingin din sa kanya. Ano po nasa isip nila? Matatapos na yung paghihirap mo. Alam niyo po ito mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo mahalaga, napaumpisahan natin sa chapter 2. Kasi ang tingin na yon ni na Peter and John ay tingin ng Panginoon. Sa atin po, minsan nakikita lang natin yung solusyon sa araw na ito. Pero ang Diyos, alam niyo kung anong iniisip ng Diyos sa inyo? Yung point number 3 po natin, i-explain po natin. Pastor Rene, pakiano po yung point number 3 ko? Yun po. Pakibasa po. Point number 3 po. God's interventions brings wholeness to your life. Sa atin po, ito, kailangan makinig kayo. Baka mamaya po ay na-disappoint na kayo sa mga prayer item po ninyo. Sino po ang na-disappoint na sa kanyang panalangin? Bakit naman ganun, hindi nangyayari? Alam niyo po mga kapatid, yung pong naiisip natin ay pansamantala lamang, ngayon lamang. Ang naiisip po ng Diyos ay yung kabuuan. Ito pong lame beggar na ito, kung nakareceive po siya ng limos, kinabukasan, mamamalimos pa rin siya. Kasi hindi po na-treat kung ano yung pinakaugat ng kanya pong pinagdadaanan. Nasusundan po ninyo? Kahit man ibigay ko mga kapatid, 2,000 doon sa lame beggar na yon, siya pa rin po ay babalik sa templo para mamalimos. Kasi ang problema, siya nga po ay isang lumpo. Sila Peter po, however, in the case of Peter, nung nakikita nila, ang nais po ng Diyos sa kanya, yung intervention na maranasan na magbubuo sa kanyang pagkatao at hindi na siya babalik sa pagmamalimos. Yun po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Minsan akala po natin, parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos sa panalangin na ito. Lord, nakikinig ka ba sa panalangin na ito? Kapatid, alam niyo kung anong ginagawa ng Diyos? Ang naiisip mo lang sa ngayon. Ang iniisip ng Diyos, yung kabuuan ng buhay po ninyo. Dati po, tinestify ko na po sa gawain, sa Bible study. Nagpipray po ako ng promotion, para po ako yung maging nurse. Maging nurse po yung sahod ko. Ang tagal na panalangin, 1 taon at 2 buwan na panalangin. Ang tagal. Gusto ko na mag-give up. Sabi ko nga, gusto ko na mag-exit. Gusto ko na mag-resign. Kasi technician po yung sahod ko. Ang tagal. Sabi ko, Lord, anong nangyayari? Mananampalataya ako ng Panginoon. Active ako sa gawain. Lord, may Jesus Christ ako sa buhay ko. Bakit walang nangyayari, Lord? Ang iniisip ko lang, mga kapatid, ma-promote. Ang iniisip ng Diyos, hindi ka lang ma-promote. Mabago ko yung puso mo. Yung kabuuan mo. I'm after your wholeness. Amen po, nasusundan natin. Kasi po nga, sabi ko nga sa inyo, siguro narinig nyo na po ako nito, meron po akong pusong hindi marunong makontento. Anong saysay, kapatid? Pagka binigyan ka ng Diyos ng promotion, isa pa rin ang sasabihin mo, kulang. Ipopromote ka, i-increase ka ng Diyos. Anong maririnig ng Diyos? Kulang. Kasi bakit? May puso kang hindi marunong makontento. Lord, promote mo ako. Lord, increasean mo ako. At the end of the day, pag hindi na bago yung puso mo, ganun pa rin ang sasabihin mo, kulang. Parang hindi ako pinapakinggan ng Diyos sa aking panalangin. Hindi ako prinopromote, hindi ako ina-increasean. Kasi bakit, mga kapatid? Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kabuoang pagpapala sa buhay po ninyo. Amen? Don't give up yet, my dear brethren.
don't give up yet on your prayer. Dahil ang Diyos po, sa pagkakatingin ni Peter and John, yung kabuuan ang gusto nila pong maranasan mo. Hindi lang yung pang-arawan. Andiyan pa ba kayo? Yung pong beggar na yon, pang isang araw lang po naiisip niya. Samantalang si Peter and John, which is, yung mata po nila, it's the eyes of God, kabuuan na pagpapala ang nakikita ng Diyos sa buhay mo. Andiyan pa ba kayo? Kaya po sasabihin nyo, no, hindi ako ang sinasagot ng Panginoon, bakit kaya ganito? Ito naman yung prayer namin. Kapatid, yan lang, short term lang yung nakikita mo. Ang gusto ng Diyos sa'yo, wholeness, kabuuan na pagpapala sa buhay mo. Andiyan pa ba kayo? So, number 3 point po natin, God's intervention bring wholeness in your life. Okay po? Eto na. Move on na tayo sa number 4. Hanggang number 6 po tayo. Okay lang? Okay lang po ba yan? Number 4 na po tayo. Napakaganda po ng number 4. Point number 4 po natin. Pakibaba po kayo, Pastor. Wala bang point number? Hanggang 3 lang. Sige po. Point number 4, isulat nyo na lamang po. Babasahin kong pong muli, Acts chapter 3, verse 6 to 7. Kung meron po kayong Bible, samahan nyo po ako. Acts chapter 3, verse 6 to 7. Samahan niyo po ako. Sabi po dito ni Peter, Then Peter said, Silver and gold I do not have. Madalas po nating marinig to, di ba? Silver and gold I do not have. Sabi po, But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So, tingnan po natin, yung pong namamalimos, expecting money from Peter and John. Nasusundan natin? Etong sina Peter and John, sabi niya, Silver and gold I do not have. What I have, I give you. In the name of Jesus Christ, walk. Tingnan niyo po, Dito po, siguro narinig niyo na po ako rito. This is a revelation from the Lord. Dito po sa reverse ranking. Alam niyo po ang ranking? Ano po ang number 1 sa rank? Gold, tama po ba? Ano po susunod sa gold? Susunod sa silver. Bronze, amen? So, ang ranking po mga kapatid, gold is number 1. Tama? Tama po ba? Silver is number 2. Tama? Bronze is number 3. Okay po? Ang sabi po ni Peter, napakaganda po ng pag-iingat ng banal na Espiritu upang ang trono po ng Panginoong Yesus ay maprotektahan. Sabi po niya, it's a reverse ranking. Sabi ni Peter, silver, number 2, wala ako. Gold, number 1, wala din ako. Ang meron lang ako, which serve as the greatest, is Jesus Christ. Nakita niyo po yung reverse ranking kung saan napanatili po ng banal na Espiritu ang trono po ng Panginoong Yesus na siya lang ang pinaka-greatest solution of your problem. Sabi po nila, silver, wala ako. Number 2 na solusyon, wala ako. Number 1 na solusyon, wala din ako. Anong meron sila? Jesus Christ, the greatest solution. Andyan pa ba kayo? Kaya po ako nalulungkot, may nakikita ko maraming bakanting upuan. Sabi ko, Lord, ang mundo po'y pabaliktad ngayon. Ang mundo po'y nasaan na? Ang una pong sinisiksik ng mundo ay yung number 1 para solusyonan ang problema. Pag hindi mahanap po yung number 1, bagsak sa number 2. Pag hindi nahanap yung number 2, number 3 po. Hanggang number 4, hanggang number 5. Yun po ang kalakaran ng mundo ngayon na nakakalimutan po natin. Ang pinakasolusyon lang po natin dito is our Lord Jesus Christ. Amen po? Nasusundan po ba ninyo? Ang ganda po ng Kasi kung po halimbawa na-mix up po ni Peter, ang sinabi niya, I have no gold and silver, but in the name of Jesus Christ, ano po ang posisyon ng Panginoon? Number 3. Pero ang ganda po ng pagkakaingat, ng pagkakadeclare po,
I have no silver, number 2. I have no gold, number 1. What I have is Jesus Christ. That remains His position as the greatest solution. Andyan pa kayo? Ang tao po ngayon, nasaan, kapatid? Pag may problema, nasaan? Nandun, naghahanap ng solusyon. Kapatid, nandito po yun. Ang Panginoon ang may hawak ng pinakamatinding solusyon. Pero ang mundo po, searching, pursuing something that they can receive from the world. Baliktad na po, no? Baliktad na po? Tama? Andiyan pa ba kayo? Nakakasunod pa ba tayo? Kaya nga po, ang point number 4 ko po, Jesus Christ is all you need. Meron po akong pakibasa po, paki-open po yung Bible, Colossians 1:17. Ano pong translation po? Baka meron po kayong ibang translation. Colossians 1:17. Paki-open po. Meron po kayo dyan, no? Colossians 1:17. Kung meron po kayong Bible Gateway, or wala po, Colossians 1:17. Yun, amen. Pakibasa po. Napakaganda po nito mga kapatid. Colossians 1:17. Napakaganda. Basahin po natin si Jesus Christ ito. He, referring to Jesus Christ, is before all things. And in Him, kay Jesus Christ, all things hold together. Kinikilabutan ako. Mga kapatid, listen to me. Listen to the Bible. Sa Panginoong Jesus daw, all things hold together. Imagine nyo po mga kapatid. Imagine nyo. Ito nga po, especially sa mga may pinagdadaanan sa marriage life. Especially sa pinagdadaanan na kung saan kailangang mabuo. Imagine nyo na lang, pinagkatiwala nyo yan sa Panginoon. Sa kamay ng Panginoong Jesus. Ang sabi po dito, in the hands of Jesus Christ, He holds all things together. Amen? Broken relationships, broken dreams. Pag pinagkatiwala niyo po yan sa Panginoon, sa kamay ng Panginoon, the Bible says, in His hands, He holds all things together. Amen? Kaya po yung effort po nating tayo ang bumuo ng isang bagay, nagsasayang lang po kayo ng panahon. Ipagkatiwala mo yan, kapatid, sa kamay ng Panginoon, sapagkat sa kamay ng Panginoon, He hold all things together. Amen? Amen po? Minsan hiwa-hiwalay na po mga kapatid, yung mga naiisip po natin. May mga ginagawa tayo, hindi natin ma-compose ang ating mga sarili kung paano bubuuin. Hirap ka na stress ka na. Talagang pressure ka na kung paano mo bubuuin itong mga bagay na ito. Kapatid, minsan pa, pagkatiwala mo sa kamay ng Panginoon, sapagkat in His hands, He hold all things together. Amen? Okay pala kayo? Okay po kayo? Tingnan niyo po ang kalawakan. How God hold all things together. Hindi nagmi-mix up. Hindi nagkakabungguan because He hold all things together. Ano nga po yung sa science? Atom? Atom ba yun? Opposite attracts? Hindi magtatagpo ang atom? Kasi magka-attract, hindi po opposite po sila. Pero bakit sila nagsasama? Isa lang ang explanation. Hindi ma-explain ng science, ma-explain po ng Bible. Because in the hands of Jesus Christ, He holds all things together. May pag-asa ba bang mabuo? Ang tanong, willing ka bang ipagkatiwala sa kamay ng Panginoon? Sapagkat pag pinagkatiwala mo yan, isang kapangyarihan ng Panginoon, He can hold all things together. Oh, a message for the broken people. Naalala ko po yung buhay ko, talagang kalat-kalat na po yung buhay ko. Hindi ko na malaman kung ano po ang uumpisahan mo. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa.
Alam niyo po yung buhay na kung saan, sine-explain ko nga kay Brad Gerald, hindi sapat na ganito lang ang nararamdaman mo. Dapat may makikita kang pangarap. Pero sa buhay ko po noon, wala na akong makitang pangarap dahil kalat-kalat na po basag-basag na Pero ang buhay ko po, nang nasa kamay na ako ng Panginoon, nabuo po yung buhay ko. Nagkaroon ng liwanag ang buhay ko. Amen po? Kaya sa inyo po, mga kapatid, kung gusto pong mabuo, ipagkatiwala mo sa kamay ng kaya kang buuin, yun ay ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen po? Okay pa ba? Kaya pa? Amen. Sige po. Verse 5, number 5 na po tayo. Point number 5 ko po, true life transformation happens when you encounter God. Acts chapter 3, verse 8 to 9. Samahan niyo po ako. Acts chapter 3, verse 8 to 9. 8 to 9 na po tayo. Second to the last na po ako. 8 to 9. So ito na, silver and gold I don't have, but in the name of Jesus Christ, walk. Ano po nangyari? Siya po ay tumalon. Basahin po natin. And he took him by the right hand, verse 7, and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. Verse 8, so he, the beggar, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Hallelujah, amen? Sabi po ni na Peter, I have no silver, I have no gold. What I have is Jesus Christ. Rise up and walk. Yung pong lame beggar po mga kapatid, tumayo po siya. At ano pong nangyari? Pumasok po siya sa templo. Ano pong ginawa niya? Praising and thanking God. So number 5 point po, true life transformation happens when you encounter God in your life. Nung una po, itong lame beggar pumupunta po saan? Sa templo para ano po? Mamalimos. Pero dahil nga in between, na-encounter niya po ang Panginoon sa buhay niya. Now, pumapasok na po sa templo para saan? Para purihin at pasalamatan ang Panginoon. Mga kapatid, gusto ko lamang pong ipaabot itong mensaheng ito sa inyo. Ang totoong pagbabago ng buhay, nangyayari lamang yan pag na-encounter nyo na ang Panginoon sa inyo pong buhay. Nagbago ang buhay niya, pero hindi mo pa na-encounter ang Panginoon. Tinitiyak ko sa iyo, kapatid, may hangganan yung pagbabagong yan. Andyan pa ba kayo? Kasi effort mo lang ang gagamitin mo dyan. Pero kapag na-encounter ng isang tao ang Panginoon at nakita mong nagbago ang buhay niya, tinitiyak ko sa iyo, that is a true transformation from the Lord. Okay po? Nasusundan? Alam niyo po, saan po papasok ito? Dito pumapasok po yung trials is a blessing. Trials is a blessing. Yung sitwasyon nyo na hindi maganda, it's a blessing from God. Kasi po yung lame beggar na yon, yung kalalagayan po niya, alam niyo po kung ano yung kalalagayan niya? Siya po ay lumpo at namamalimos. Pero yung kalagayan niyang yon, nagsilbing pintuan. Para saan? Para maranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sa bawat isa sa atin, ako po, naranasan ko pong maging empty sa buhay ko. Yung kahit anong gawin mo, hindi ka na masaya. Yung kahit anong gawin mo, hindi mo malaman, paano kaya ito? Mawawala kung ano yung nararamdaman mong hindi mo gusto. Pero salamat sa Panginoon, naranasan ko yon dahil ito pala ay pintuan ng Diyos para ma-encounter ko ang transformation ng Diyos sa buhay ko. Amen? Yun po yung sinasabi ng James, magalak kayo mga kapatid kapag kayo'y nakaranas ng iba't ibang pagsubok ng buhay ninyo. Sapagkat Sapagkat yan ang bubuo sa iyo hanggang wala ka ng pagkukulang sa buhay mo. Amen? So para sa atin po, mga mananampalataya, trials is a blessing. Trials are a blessing. Amen? Don't hate trials. It's a blessing from God. Kasi po bakit? Yan ay isang pintuan para ma-encounter mo ang Diyos na nagbabago ng buhay po natin. Amen? Andiyan po ba kayo? Sige po. So true life transformation happens when you encounter God in your life. Verse 6 na po ako. Tapos na po ako. Verse 6. Number 6 na po ako. Ang aga po natin, ano?
Totoo po yan, 11:30? Sige po, basahin po natin. Verse 10, Acts chapter 3, verse 9 and 10. Andiyan pa kayo? Samahan niyo na ako, tapos na tayo. Sabi po dito, and all the people saw him walking and praising God. Imagine niyo po, yung lame beggar na dinadaan-daanan, pumasok na sa templo. Para saan? Para purihin at pasalamatan ang Panginoon. Ngayon, yung mga taong nakakakita sa kanya noon, nakita siyang pinupuri ang Panginoon. And all the people saw him walking and praising God. Verse 10. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Nung nakita po nila, mga kapatid, yung taong namamalimos na pumapasok na sa templo to praise and worship the Lord, yung mga tao po, sabi nila, they were filled with wonders and amazement. Siya na ba ito? Siya na ba ito? Number 6 point ko, mga kapatid, you will be amazed of what God has for you. Meron po akong mga nakakausap na ang tindi ng pinagdaanan sa buhay po nila. Sobrang tindi. Tapos tinatanong ko, ano po kaya ang revelation ng Diyos sa nangyari sa inyo? Tapos sabi po nila, may natutunan kami. I don't believe na yun lang. I don't believe for a single moment na yun lang ang gustong ipakita ng Diyos sa buhay nila. I believe there is more kung saan, pag nakita nila yon, you will be amazed and be filled with wonders. Sa bawat isa sa inyo po, mga kapatid, you have seen nothing yet. Akala po ninyo, nakita nyo na po ang kilos ng Diyos sa inyo. Hindi pa po, mga kapatid. May sinamahan po akong sa panalangin, sa Saudi Arabia. Ang tindi po ng pinagdadaanan niya. Grabe po yung tindi na pinagdadaanan niya. Hindi siya sumasahod ng isang taon na yatang walang sahod. Pero yung itsura niya, mas mukhang may sahod kaysa sa akin. Hindi siya sumasahod, pero yung lugar na napupuntahan niya para pasyalan, wala po ako, hindi ko po mawarating. Kung paano siya sinustain ng Panginoon. Pero nung pauwi po ako, mga kapatid, may kakayanan naman na tulungan siya. Pero nananalangin po ako. Sabi ko, inopen ko sa asawa ko, anong gagawin? Tutulungan ba natin ito? Parang hindi ko naman maitiis. Sa puso ko na hindi tulungan. Pero ang sabi po ng Panginoon in my heart, alam niyo po yun? Sa aking mga panalangin. Kasi gusto ko, ayaw kong magkamali. Sabi ko, Lord, ayaw ko kayong pangunahan. Hindi ko gagawin yon. Ang gusto ko lang mangyari ay ang inyong kalooban. Kaya po panalangin ako ng panalangin. Anong gagawin ko sa kapatid kong ito? Sa kapatiran namin ito. Ang ganda po ng nilagay ng Lord sa heart ko. Sabi po ng Panginoon sa heart ko, at yun din ang sinabi ko sa Kanya bago ako umalis. Hindi sa madamot ako, mga kapatid, na kaya hindi ko tinulungan. Pero ang nilalagay ng Lord sa heart ko, alam niyo po, hindi niya pa naiisip ang aking gagawin sa Kanya. Grabe, no? Kung may gagawin ako sa Kanya, sabi niya ng Panginoon, hindi niyo pa yon naiisip. Hindi pa pumasok. Ibig sabihin, hindi nyo pa na-imagine yung gagawin ko. And true enough, mga kapatid, yung ginawa ng Diyos para maka-breakthrough yung kapatid namin yon, kailanman hindi sumagi sa isipan namin. We were filled with amazement and wonders kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay niya. Kaya sa inyo po, kung akala po ninyo, nakita nyo na yung kilos ng Diyos kabuuan, you have seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. Kasi ang plano po ng Diyos, pag nangyari yon, you will be filled with amazement and wonder in your life. Iyon po ang gusto ng Diyos. Para po mag-glorify niya that He is a big God in your life. Amen? Kaya sa inyo, don't settle for less. Lagi sinasabi ng asawa ko, wag niyong gagawing kasabihan, pwede na yan. Hindi yan ang galing sa Diyos. Sino po ang madalas ganon? Pwede na yan. Okay na yan. Isipin niyo po, yun ang sasabihin ng Diyos sa inyo. Anak, pwede na yan. Pagtiyagaan mo. Ano po maapektuhan? Ang pangalan ng Diyos. Anong pangalan ng Diyos? Na siya ay malaking Diyos at mayamang Diyos. Hindi pwedeng sabihin ng Diyos yan na pwede na yan. Okay na yan.
Pwede na ba to? Oo, pwede na yan. Hindi po. Ang kilos po ng Diyos, alam nyo, sorry. Ang kilos po ng Diyos, alam mo, pag nangyari yon, lahat ng makakakita, they will be amazed and be filled with wonder of how God works in their life. Yun po ang inilalaan ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Upang masukat, hindi kung sino ka, upang masukat kung sino ang Diyos sa buhay po ninyo. Amen? Andyan pa ba kayo? Okay na to. Ito na yung blessing ng Lord. Tapos deep inside mo, parang kulang, Lord. Hindi po yan. Amen po? May natutunan po ba kayo? Ang bilis lang po natin, 38 minutes. So una po, i-breakdown ko po yung ating lesson. Una po, you cannot do anything without the Holy Spirit in your life. And the Lord is, alam niyo po, ang Panginoon nangako, ang sino mang manampalataya kay Jesucristo, pinagkalooban niya ng banal na Espiritu. It's time for you to believe and accept Jesus Christ in your life upang ang banal na Espiritu maipagkaloob na sa bawat isa sa inyo. Amen? Tingnan niyo po ang transformation. Peter and John, before the crucifixion, before Jesus Christ was arrested, alam niyo po ang nangyari? Nung inareste po si Jesus Christ, no one stood for Him. Pag binasa niyo po yon. Samantalang, nung sila po ay kasama ng Panginoong Hesus, sila po ay nagpapahayag, Lord, mamamatay ako para sa iyo. Pero nung inaresto na ang Panginoon, no one stood for Him. Pero after po ng death of Jesus Christ, ang Pentecost nangyari po, banal na Espiritu ay nanahan na sa kanila, yung mga disciples na kahit mamatay, walang problema. Kahit mamatay, ipaglaban ng Panginoong Hesus, walang problema. There's a big difference in their life. Ano po ang mayroon doon? The Holy Spirit is already with them. Sa atin po, huwag niyo kang kakalimutan. It's because of the Holy Spirit that is in you. Kakayanin niyo po ang lahat na yan. Ano man ang pagdadaanan natin, mga kapatid, I believe, because of the Spirit that is in you, malalampasan natin po yan. Amen? Amen po? So minsan pa, huwag kayong magpapasimula sa buhay po ninyo na wala po ang Panginoon sa inyo. Hindi nyo kakayanin. Even gusto ng isipan nyo, even full yung sinasabi ng puso nyo na kaya mong gawin yan, without the Holy Spirit, wala po kayong maa-accomplish. Okay? Number 1. Okay po? Number 1. Balik tayo muli. Balik tayo sa Panginoon. Umpisa tayo ng tama. Kasama ang Panginoon. Okay? Okay po ba kayo? Ibibigay ko po ba sa inyo? Sige po. Number 2 po point po natin, the grace of God is for everyone. Kung akala mo, dahil nga hindi maganda yung intention mo, hindi ka nararapat makaranas ng kagandahang loob ng Diyos, nagkakamali ka. Because the grace of God is for everyone. Amen? Which includes you and me. Dahil minsan sa isang panahon, pumasok din ako sa simbahan at hindi ako pumasok para sa Diyos. Pumasok ako sa pansariling kadahilanan. But the grace of God is for everyone. At naranasan din yon ng buhay ko. Nasusundan po ba natin? Pangatlo po, mga kapatid ko, God intervention brings wholeness in your life. Yung solusyon na naiisip mo, imagine mo kaya yung solusyon na naiisip mo, hanggang kailan kaya yan? Hanggang kailan kaya yung solusyon na naiisip mo? Lord, ito yung solusyon na ibigay mo. Ito yung magpapabago ng lahat. Ang tanong ko, hanggang kailan kaya yan? Kaya hindi po binibigay ng Panginoon yan kasi bakit? Pansamantalang solusyon lamang yan. Na kapag ibinigay yan, bukas makalawa ka, ganang ka pa rin. Ang inilalaan ng Diyos na solusyon sa inyo, yung intervention ng Diyos para sa inyo, yun ang bubuo sa inyo, mga kapatid. So, hintayin lang natin ang Panginoon. Let's just wait for the Lord. Sa Kanya pong gagawin. Amen? Sino po ang kasama ko sa paghihintay sa kilos ng Diyos? Pakitaas po ang kamay. Sama-sama tayo, hintayin ang kilos ng Diyos sapagkat ang kilos niya, iyon ay buo na para sa iyo. Hindi pansamantala lamang. Amen? Amen. So sige po, number 4 po natin,
Jesus Christ is all you need. Ang lagay po, pagka may pinagdadaanan sa buhay, hindi na tayo attend. Minsan ganun, Hindi na mo ko attend. Bakit? Tsaka na lang, pag okay na ako. Kapatid, andun sa church ang magpapa-okay sa'yo. Hindi na ako attend. Muna. Bakit? Personal reason. Ano personal reason pinagsasabi mo? Nandun ang solusyon. Kaya nga sabi ni Peter, di ba sa lame beggar, nandun para mamalimos. A day, blessing lang ang ina-expect niya. I have no silver, number 2. I have no gold, number 1. Ang meron ako, kapatid, ito na yung pinaka-the best. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Sa mundo po ngayon, ano po ng mundo ngayon? Ang hinahanap, number 1 na solution. Kung hindi available, number 2 na solution. Pag hindi na kaya, ang last option, balik sa Panginoon. Nakakalungkot, Anong number po ng Panginoon? Number 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Hindi mo na kaya. Wala na akong kayang gawin, Lord. Balik ka na sa Panginoon. Number 10 na ang Panginoon. Nasa dulo na. Baliktad po ang Panginoon, ang mundo ngayon, mga kapatid. Pero ngayon, pinapaalalahanan tayo. The greatest solution is in Jesus Christ. And all you need is Jesus Christ. Pero pastor, kailangan namin ng practical. Hindi ba practical ito, kapatid? Hindi ba practical yung ating pinag-usapan? 10 sila kasumpong ng kagalingan. Sa ginto po ba? Sa pilak? Hindi naman. Sa nakasumpong ng kagalingan, sa Panginoon, hindi ba practical yon? Pero ano po ang inuuna ngayon ng mga tao? Let's pray for them, Hindi ko pwedeng sabihin, mas mataas tayo sa kalalagayan natin. Sinasabi natin ito para magkaroon tayo ng compassion na kung saan ipanalangin din natin na ang hanapin po nila ay ang totoong solusyon, that is our Lord Jesus Christ. Amen? Amen po? Hindi po natin ito sinasabi para po tayo po itaas natin ang ating mga sarili. Hindi po, para magkaroon po tayo ng compassion na ipanalangin din sila na ang hanapin nila ay yung totoong solusyon. Amen? Number 5 po, true life transformation happens when you encounter God in your life. Nangyayari lamang ang pagbabago ng isang buhay kapag naranasan niyo po ang Panginoon sa buhay po ninyo. I'm speaking sa mga may panalangin, sa kanila pong mga kapatid, panalangin para sa kanilang mga magulang, panalangin para sa kanilang kapitbahay. Sino pong nananalangin para sa kanyang kapitbahay? Totoo? Totoo po, may panalangin kayo sa kanyang kapitbahay? Ano pong panalangin ninyo? Kunin na sa ni, Lord, kunin na. Ito po ang pinakapanalangin nyo dapat. Kung may puso, galing sa puso ang isang panalangin para sa inyo pong mga kapitbahay, ang panalangin nyo, ma-encounter niya po ang Panginoon sa buhay niya. Madalas ang panalangin natin, Lord, baguhin mo siya. Lord, change mo yung mind niya. Lord, change mo yung puso niya. Hindi po yun ang panalangin kung gusto mo mabago ang isang tao. Ang panalangin po natin, Lord, i-encounter mo rin itong taong ito upang maranasan niya ang totoong pagbabago sa buhay niya. Amen? Don't give up sa inyong mga kapitbahay. Nag-give up na ba kayo sa kapitbahay ninyo? Don't give up. Maranasan din nila, ma-encounter din nila ang Panginoon. Sapagkat pagka na-encounter nila, siguradong may totoong pagbabago sa buhay po nila. Amen? Amen. So, number 6 po, you will be amazed of what God has for you. You ain't seen nothing yet, my dear brethren. Sino na po ang na-amaze sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya? Amen? Na-amaze na kayo? Yung narating nyo na po ba yung time na kung saan nung nangyari yun ay natulala ka sa amazement? Yun po ang inilalaan ng Diyos sa inyo para mapatunayan niya kung gaano siya kalaking Diyos sa inyo. That if that time will happen, you will be filled with amazement and wonders in your life. Amen? Okay po? Sige po, tayo po ay manalangin. Pwede pang tumayo tayo, mag-declare tayo ng blessing. Can I just invite you na
Hindi pa ba tayo napapagod mga kapatid? Ini-invite kayo ng Panginoon na simulan ang lahat kasama siya. Can I just invite everyone, close your eyes. I want you to feel the Lord today. I want you to experience the Lord today, kapatid. Ang sabi po ng Panginoon, for without me, you cannot do anything. What do you mean, Lord? Meron naman kaming kayang gawin. Nung wala ka pa sa buhay namin, ang dami namin ginagawa. But the Lord is saying, for without me, you cannot do anything. Anong gustong ibig sabihin ng Panginoon dito, kapatid? May kaya kang gawin, pero lahat ng gagamin mo, kung wala ako, walang kabuluhan. Kaya po, kapatid, it's time to invite the Lord right now. Sabihin mo sa Panginoon, this is your prayer to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto kong magsimula kasama ka. Sapagkat kapag kasama kita, siguradong may saysay at may kabuluhan ang gagawin ko. I mean, kapatid, the Lord is just waiting for you to open up your heart for Him. Ang tagal na, kapatid, na hinihintay ka ng Diyos na pagbuksan mo siya sa kanyang puso. Gustong-gusto niyang pumasok pero hindi niya magawa kasi sarado ang puso mo. But let's start our life with Jesus Christ. Sapagkat pagkasama mo ang Panginoon, kapatid, laging may kabuluhan ang iyong buhay. So Lord, we are just inviting you in our lives. Kung nakapagpasimula po kami sa aming buhay na hindi ka namin tinanong, na hindi ka namin kinonsider, at pinakamalala, hindi ka naging kabahagi sa aming panimula, sorry po, Panginoong Yesus. Sorry po. At kami po, Panginoon, ay bumabalik. At hayaan mong makapagsimula kami ng tama kasama ka ngayon in the name of Jesus Christ. Lord, sa lahat ng nanalangin, Father God, sa lahat ng nanalangin na gusto nang magsimula ng tama kasama ka, Lord, you are forever faithful. And I'm just releasing your faithfulness in them, Panginoon, na maranasan nila ang kabuuan ng panalangin na ito sa buhay nila. Nakasasamahan nyo sila like what you have promised, Lord, that you will be with us until the end of ages. Nasasamahan nyo sila, Panginoon, hanggang sa huling panahon. I-receive mo, i-acknowledge mo yung presence ng Diyos, kapatid, sapagkat nasa iyo na ang Panginoon. At kailanman ay hindi ka naiiwan ng Panginoon in the name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa mga paalala kung saan napapatibay sa amin, Panginoon. O God, kami din po ay humihingi ng paumanhin, Panginoon, na sa mga times, Panginoon, nakaranas kami ng difficulties in life. May mga times na kung saan hindi ikaw ang aming unang hinanap, kundi ang una naming hinanap ang solusyon ng mundo. Pero salamat for reminding us, O God, today, na nasa iyo, Panginoon. You hold, O God, the greatest solution of all. So, Panginoon, dinedeclare lang po namin ang aming pangangailangan sa inyo, Panginoong Jesus, O God. Lord, we need you more and more in our lives. Salamat po, Panginoon, at nakita din po namin na ang kagandaang loob mo, kami po ay kabahagi rin, Panginoong Jesus. Hindi kami ang bida dito, kundi kayo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy ka lang naming i-welcome at patuloy nang naming tinatanggap ang kagandaang loob mo sa bawat buhay po namin. And Lord, salamat din for reminding us today, Lord, na yung naiisip naming solusyon ay pansamantala lamang, pero ang solusyong naiisip mo ay it has a lifetime effect for us kung saan buo na, Panginoon. So, Lord, I'm just praying right now, God. Kapatid, may the Lord touch your heart right now. I'm just praying, Lord, give them patience, Lord, to wait your plan for them. Ito po, I'm just praying, spirit of patience right now, Lord, na ilagay niyo po, Panginoon, sa mga puso nila so that they will not give up now, Lord, na kung saan they will wait patiently on your plan and will in their lives, Lord Jesus. Pagkalooban niyo sila ng ganitong kakayanan, Panginoon. At salamat, O God, nabigyan kami ng pag-asa, a message for the broken-hearted, a message for brokenness, na sa mga kamay mo, Panginoong Jesus, you hold all things together. Kaya po, Lord God, anuman ang alalahanin, anuman, Panginoon, ang kaguluhan ng buhay namin, anuman ang hindi na namin, Panginoon, ma-explain sa aming buhay, ipinagkakatiwala na po namin sa inyong mga kamay, Lord God, at daladala po namin ang pananampalataya. Soon, Lord, you will hold all things together in your hands para sa amin na mabubuo rin, Panginoon, ang hindi naming maipaliwanag sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. And also, I pray, Father God, sa lahat, Lord, sa aking mga kapatid, Panginoon. O God, encourage them.
na yung mga nangyayari po sa amin minsan na hindi po namin maintindihan. Give us a living hope na kung saan these are doors, O God, to encounter the one true God who is our Lord Jesus Christ. Strengthen them, Lord, upang sa ganon, ano man ang maranasan nila, may they have, Lord, a living hope na kung saan, Panginoon, mararanasan nila ang Panginoon sa bagay na pinagdadaanan nila. Salamat po ng marami, O God. Lord, gusto ka lang namin pasalamatan, Lord. Hindi po namin alam kung anong tamang salita ang pwede naming ibigay sa inyo. Pero kung may pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat, pinakamataas na pagdakila na salita, iyon ang ibinibigay namin sa inyo, Panginoon, sa aming buhay. Yun ang para sa inyo dahil sa inyong katapatan at kabutihan sa amin. Salamat na marami, Ama. Lord, ipinagkakatiwala ko na lamang po ang aking mga kapatid. Mga kapatid, raise your hands for the final blessing. May the love of God be with you. May the love of God be with you. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you. And finally, may the communion of the Holy Spirit, the leading of the Holy Spirit, be with you in the name of Jesus Christ. Amen and amen.